Naniniwala ka ba na para makamit ang kalayaan sa pananalapi, kailangan mo ng swerte? Na ang tadhana ang nagpapasya kung sino ang yayaman at sino ang magdurusa habang buhay? Kung yan ang paniniwala mo, may kailangan akong sabihin sa iyo na maaaring pakinggan na walang saysay, pero ito ang pinakamakapagpalayang katotohanan na maaari mong marinig ngayon, walang katotohanan ang swerte. Hindi ang merkado, hindi ang gobyerno, hindi ang amo mo, at hindi rin ang pamilya mo ang may kapangyarihang magpasya sa iyong tagumpay. Ikaw lang. At kung hindi mo pa nakakamit ang kalayaan sa pananalapi, ito ay dahil mayroong sa loob mo na kailangan pang magbago. Nagsimulang magbago ang buhay ko nang tumigil ako sa paghihintay ng mas magandang kondisyon at nagpasya akong lumikha ng sarili ko. Natuklasan ko na ang swerte ay palusot lang ng mga taong hindi kailanman gumagawa ng matatag na desisyon. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ka makakalaya sa pag-asa sa pagkakataon at ganap na makokontrol ang iyong kasaganaan. Naalala ko ng eksakto ang sandali kung kailan nagbago ang lahat. Hindi ito isang ingrandeng kaganapan, walang paputok o palakpakan. Tahimik ito, halos hindi mahahalata, ngunit sa loob ko, may bumalikwas at may bagong isinilang. Nakaupo ako, nakatingin sa isang piraso ng papel na naglalaman ng kabuang halaga ng aking mga utang. Mas marami ito sa kaya kong bayaran, mas marami sa naisip kong malalampasan ko. At doon, sa gitna ng kaguluhan, ako'y gumawa ng pinakamahalagang desisyon sa buhay ko, hindi na ako mamumuhay ng ganito. Ang desisyong ito ay hindi nagmula sa lohikal na pag-isip, ito ay nagmula sa isang uri ng sakit na tanging ang mga nakakaramdam na sila'y nakulong sa sarili nilang buhay ang nakakaunawa. Isang halo ng kahihiyan, kawalan ng kakayahan, at galit. Ngunit, higit sa lahat, isang katiyakan, kailangan kong magbago o walang magbabago. At doon ko natutunan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagnanais at pagpapasya. Lahat ay nagnanais yumaman, ngunit ilan lamang ang nagpapasya. Dahil ang pagpapasya ay nangangailangan ng pagsunog ng tulay pabalik, pagtanggal ng lahat ng daan palabas, pagharap sa takot ng direkta, at pagsasabing, gagawin ko ito, kahit hindi ko alam kung paano. Karamihan sa mga tao ay namumuhay tulad ng dati kong pamumuhay, naghihintay ng kung anong panlabas na solusyon sa bagay na tanging sa loob lamang maaaring baguhin. Sinasabi nila, kapag may pera ako, magiging masaya ako, kapag bumuti ang ekonomiya, magsisimula ako, kapag gusto ng tadhana, mangyayari ito. Ngunit ang tadhana ay hindi pumipili ng sinuman. Ang tadhana ay hinuhubog ng kapangyarihan ng mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Natuklasan ko ito sa sandaling napagtanto kong walang sinumang darating para iligtas ako. Walang politiko, walang amo, walang kamag-anak. Ang pagbabago ay eksklusibong nakasalalay sa akin. At alam mo kung ano ang kamangha-mangha. Ang sandaling sinabi ko sa sarili ko, nang may buong pananalig, na magbabago ako, nagsimulang magbago ang mga pangyayari. Ang trabahong tila imposible ay nagsimulang maging natural. Nagsimulang lumabas ang mga ideya. Nagsimulang lumitaw ang tamang mga tao. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil binago ko ang paraan ng pagtingin ko sa sarili ko sa mundo. Kapag binago mo ang iyong paniniwala sa kung sino ka, ang katotohanan ay nagsisimulang umayon sa iyong bagong imahe. Nauunawaan ko na ang desisyon ang siyang pinagmulan ng lahat ng kasaganaan. Sinabi ni Andrew Carnegie na ang taong hindi nagpapasya na mamuhay ayon sa sarili niyang layunin ay hindi maiiwasang mamuhay ayon sa mga desisyon ng iba. At iyon mismo ang ginagawa ko, nagsisikap, sumusunod sa mga utos, naghihintay ng umento na hindi dumating, at nagtataka kung bakit ang buhay ay tila walang katapusang pag-uulit. Ang totoo, wala akong ipinapasya, nagre-react lang ako. Nang totoo akong magpasya, naroon pa rin ang takot, ngunit nagsimula akong kumilos pa rin. Dahil ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, ito ay ang desisyon na magpatuloy sa kabila nito. Naalala ko isang gabi nang lumabas ako mula sa istasyon ng bombero, tumingin sa langit, at tahimik na sinabi, yayaman ako. Sa sandaling iyon, wala akong plano, walang pinag-aralan, walang koneksyon. Isa lang ang mayroon ako, isang desisyon. At ang desisyong iyon ang naging binhi na nagpatubo sa lahat ng sumunod. Napansin mo ba na karamihan sa mga tao ay namumuhay na parang may isang paa sa preno at ang isa naman ay nasa silinyador? Sinasabi nilang gusto nilang magbago, ngunit kasabay nito, kumakapit sila sa lumang mga palusot. Iyan ang ginawa ko sa loob ng maraming taon. Sabi ko gusto ko ng higit pa, ngunit patuloy kong inuulit ang parehong gawi, ang parehong paniniwala, ang parehong mga pag-uusap tungkol sa kakulangan. At hanggat hindi ako ganap na nakatuon, walang magbabago.
Nang tumigil ako sa pagtuon sa kung ano ang wala ako, at nagsimulang kumilos na parang mayroon na ako ng lahat ng kailangan ko, doon nagsimulang bumukas ang mga pinto. Ang desisyon ang nagiging hangganan sa pagitan ng mga nangangarap at ng mga nakakamit ang kanilang mga pangarap. Ang mga pangarap na walang desisyon ay komportableng paglilihis lamang. Ang tunay na desisyon ay lumilikha ng enerhiya na humihila sa iyo pasulong, kahit na tila lahat ay sumasalungat sa iyo. At narito ang natutunan ko sa praktika, ang universo ay hindi tumutugon sa maligambam na intensyon. Tumutugon ito sa pananalig. Kapag totoo kang nagpasya, wala nang kung sakaling magtagumpay o kung may oras ako. Mayroon lamang gagawin ko ito. Nagsisimulang makipagsabuatan ang buhay dahil nagsisimula kang mag-vibrate sa ibang antas. Tumitigil ang isip mo sa paghahanap ng dahilan para sumuko at nagsisimulang maghanap ng solusyon. Ang mga taong dating hindi pinapansin ang iyong presensya ay nagsisimulang magbigay pansin. Ang mga pagkakataon na dati tila hindi nakikita ay nagsisiwalat. Halos mahiwaga, ngunit hindi ito mahika, ito ay batas. Ang batas ng vibrasyon. Lumilikha ang desisyon ng bagong mental frequency, at ang anumang naayon dito ay nagsisimulang lumapit. Nang magpasya akong magbago, hindi lamang ito isang pinansyal na pagpipilian. Ito ay isang espiritual na gawain. Tumigil ako sa pagiging biktima at niyakap ang papel ng lumikha. Tumigil ako sa pagtatanong, bakit ako, at nagsimulang magtanong, ano ang matututunan ko dito? At bawat sagot ay nagpatibay sa akin. Hindi na ako naghintay ng tamang sandali, dahil napagtanto kong ang tamang sandali ay nililikha, hindi hinahanap. Ang desisyon ang simula ng lahat ng kalayaan. Ito ang sandali kung kukunin mo ang manibela ng sarili mong buhay at titigil sa pagiging pasahero ng pagkakataon. At kung may isang bagay akong natutunan sa paglipas ng mga taon, ito ay ang isang tunay na desisyon ay mas mahalaga kaysa sa 1,000 plano. Dahil habang ang mundo ay naghihintay ng pagkakataon, ang nagpapasya ang lumilikha ng sarili niyang tadhana. Ginugol ko ang malaking bahagi ng buhay ko sa paghihintay. Naghihintay ng tamang araw, tamang buwan, tamang ekonomiya. Kinumbinsi ko ang sarili ko na nakapaus ang buhay at kapag nasa ayos na ang lahat, saka ako kikilos. Ngunit walang magiging maayos hanggat hindi ka kumilos ng una. Hindi ginagantimpalaan ng mundo ang mga naghihintay, ginagantimpalaan nito ang mga nagbibigay ng pagkilos. Akala ko kailangan ko ng mas maraming oras, mas maraming pera, mas maraming seguridad. Ngunit ang totoo, ang kailangan ko ay ang tapang na magsimula sa kung ano ang mayroon na ako. At nang magsimula ako, napagtanto ko na ginagantimpalaan ng buhay ang mga kumikilos, hindi ang mga walang katapusang nagpaplano. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa pagitan ng pagnanais at pagpapasya, naghihintay na maging sapat ang kanilang kumpiyansa para kumilos. Ngunit ang kumpiyansa ay hindi dumarating bago, dumarating ito pagkatapos. Ito ang resulta ng pagkilos, hindi ang gasolina nito. Naalala ko isang umaga nang halos walang laman ang tangke ng kotse ko. Kailangan kong magmaneho papunta sa trabaho, ngunit wala akong pera para panggatong. Nanghiram ako ng $2, sapat para makabili ng 5 galon at makapunta doon. At habang nasa daan, sa pagitan ng tunog ng mahinang makina at amoy ng murang gasolina, may nagbago sa loob ko. Napagtanto ko na ang miserableng sandaling iyon ay hindi parusa, ito ay isang salamin. Ipinakita nito ang halaga ng paghihintay. Paghihintay ng umento, paghihintay na bumuti ang ekonomiya, paghihintay na ngumiti ang swerte. Sinasabi sa akin ng buhay, kumilos ka ngayon o patuloy kang uwi na walang laman ang tangke. Mismong araw na yon, nagpasya akong tumigil sa pagpaplano at nagsimulang kumilos. Wala akong diploma, walang puhunan, ngunit mayroon akong determinasyon. Kumuha ako ng timba, ilang basahan, at nagsimulang mag-alok ng serbisyo sa paglilinis. Walang glamour, kundi purong lakas ng loob. At nang makakuha ako ng aking unang kontrata sa halagang $20 linggo-linggo, napagtanto ko na ang universo ay tumutugon lamang kapag ikaw ang gumawa ng unang hakbang. Ang tila imposible ay nagsisimulang magbukas kapag ginawa mo ang hakbang na matagal mo nang ipinagpapaliban sa loob ng buwan o taon. Ang pagkakataon ay hindi biglang lumilitaw, ito ay nagsisiwalat kapag ikaw ay kumikilos. Maraming tao ang nagsasabi sa akin, Bob, hindi pa ako nagsisimula dahil hindi pa tamang panahon. At sinasagot ko, ang tamang panahon ay hindi kailanman darating. Laging may utang, kawalan ng katiyakan, mga takot.
Ngunit kung hihintayin mo ang katahimikan bago kumilos, matutuklasan mo na hindi kailanman darating ang katahimikan. Ang nagbabago sa buhay ay ang pagkilos sa gitna ng bagyo. Ganoon din para sa akin. Nang tila wala ng kontrol ang lahat, nilikha ko ang ugali ng pagkilos sa maliliit na paraan, kahit may takot. Gumawa ako ng isa pang tawag, namigay ng isa pang flyer, nag-aral ng isa pang oras. Wala sa mga ito ang tila malaki, ngunit sa pinagsama-sama, nilikha nito ang momentum na nagbago sa takbo ng aking buhay. Ang pariralang isang araw magsisimula ako, ang pinakamalaking gastos na maaaring ulitin ng sinuman. Ninanakaw nito ang mga taon, mga pagkakataon, at enerhiya. Ang kalayaan sa pananalapi ay hindi nagmumula sa perpekto sandali, kundi sa hindi perpektong desisyong ginawa sa kasalukuyan. Magsimula sa maliit kung kailangan, ngunit magsimula. Magbenta ng ideya, serbisyo, produkto, anumang makapagpapagalaw sa sitwasyon. Ang sikreto ay hindi ang maghintay na magbago ang sitwasyon, ito ay ang magbago sa loob ng sitwasyon. Dahil kapag nakatuon ka, tumutugon ang mundo. Halos parang sinusubok ng buhay ang iyong sinseridad, gusto mo ba talaga ito, o sinasabi mo lang? Ang sagot ay laging pinapatunayan sa pagkilos. Kung gagawin mo ang unang hakbang ngayon, mapagtatanto mo ang isang bagay na walang sinumang nagsabi sa iyo, ang takot ay hindi nawawala, nagbabago ito. Nagbabago ito tungo sa paggalang sa sarili, pagmamalaki, momentum. At isang araw, kapag lumingon ka, mapagtatanto mo na ang sandali kung kailan tila lahat ay hindi paborable ang eksaktong sandali kung kailan nagsimulang maging maayos ang lahat dahil sa wakas ay tumigil ka na sa paghihintay ng tamang sandali. Nang mapagtanto ko na walang ginagawa akong tila nagbibigay ng pag-unlad, nauunawaan ko na ang problema ay hindi sa mismong trabaho, kundi sa kung ano ang nangyayari sa loob ng aking isip. Ginugol ko ang oras at oras sa pagtatangkang baguhin ang mga resulta, nang hindi ko namamalayan na ito'y refleksyon lamang ng nangyayari sa pinakamalalim na antas ng aking subconscious. Doon nakatira ang tunay na di nakikitang kaaway, ang paradigm. Ito ay parang isang tahimik na code, nakatanim mula pagkabata, na nabuo ng mga paniniwala, takot, at pattern na minana mula sa ibang tao. At ang pinakanakakatakot ay maaari mong gugulin ang buong buhay mo na nakulong dito nang hindi mo man lang namamalayan. Nakulong ako. Nagtrabaho ako ng husto, ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas, pero pakiramdam ko'y tumatakbo lang ako sa treadmill, maraming galaw, walang pag-unlad. Doon ko napagtanto na kailangan kong muling programahin ang aking isip, hindi lang baguhin ang aking mga gawi. Kinumpirma na ngayon ng agham ang natuklasan ko mismo, 75% ng ating pang-araw-araw na gawain ay otomatiko, kontrolado ng nakatagong sistemang ito. Ito ang nagdidikta kung gaano kalaki ang pinaniniwalaan mong karapat-dapat kang kitain, kung paano ka tumutugon sa pera, at kung gaano mo pinapayagan ang sarili mong umunlad. Kung ang iyong pananaw ay nabuo sa takot at kakapusan, maaari kang magtrabaho ng husto hanggat gusto mo, pero babalik ka rin sa parehong lugar. Saksi ako rito. Nakakita ako ng mga taong may malaking kita, pero nagtatapos pa rin ang buwan na gipit. Dahil sa ilalim ng kamalayan nila'y pinaniniwalaan nilang hindi para sa kanila ang pera. Iyan ang ginagawa ng isang pananaw, tahimik itong nananabotahe, inuulit ang mga lumang kwento, at itinatago ang pagsabotahe sa sarili bilang lohika at pag-ingat. Nagsimula ang aking paglaya noong gabing pagod na pagod ako, naglilinis ng isang walang lamang opisina. Sumandal ako sa dingding, nakita ang aking sarili sa salamin ng madilim na bintana, at naisip, kung patuloy kong makikita ang sarili ko bilang isang tagapaglinis lang, iyan mismo ang mananatili ako. Sa sandaling iyon, may nagising sa loob ko. Nagpasya akong baguhin ang imahe ng aking sarili. Nagsimula akong biswalisahin ang sarili ko bilang isang matagumpay na negosyante, isang taong nangunguna sa mga koponan, nakikipagkasundo, at lumilikha ng kasaganaan. Wala pa sa aking realidad ang nagpapakita nito, pero sa loob ko, ang imaheng ito ay napakalinaw kaya nagsimula akong kumilos ng naayon dito. Nag-aral ako araw-araw, nagbigkas ng mga pahayag, biniswalisa ang mga resulta, at pinilit ang sarili kong maramdaman ang emosyon ng pagkakaroon na ng aking mga nais. Ang tila simpleng gawaing ito ang tunay na muling sumusulat sa code ng di sinasadyang isip. Ang pag-ulit at damdamin ang mga wikang naintindihan nito. Hindi ka nagbabago sa pagbasa ng libro ng minsan lang, nagbabago ka sa pag-uulit ng katotohanan hanggang sa maging likas na sayo. At ganoon ko pinalitan ang paniniwalang mahirap kitain ang pera nang madaling dumadaloy ang pera sa akin dahil ako ay may halaga at karapat-dapat.
Di nagtagal, nagsimulang tumugon ang aking realidad. Naakit ko ang mga pagkakataon, ideya, at kliyente. Ang mismong mga gawain tila walang saysay noon ay nagsimulang magbunga dahil ang enerhiya na inilaan ko rito ay naiiba. Hindi na ako kumilos na parang isang taong nagtatangkang tumakas mula sa kakapusan, kundi parang isang taong nagpapalawak ng kasaganaan. Ang pagbabago ng pananaw ang naghihiwalay sa walang bunga na pagsisikap mula sa tunay na kalayaang pinansyal. Kapag binago mo kung paano mo nakikita ang sarili mo, nagbabago ang iyong mga desisyon, at kasama nito, ang iyong kapalaran. Hindi mahirap na paggawa ang nagpapabago sa iyong buhay, kundi ang pagkakahanay sa pagitan ng ginagawa mo at kung ano ang pinaniniwalaan mong ikaw. Kaya naman, ang unang hakbang upang baguhin ang anumang resulta ay ang pagmasdan ang iyong mga paniniwala. Ano ba talaga ang iniisip mo tungkol sa pera? Tungkol sa tagumpay? Tungkol sa sarili mo? Ang lahat sa iyong buhay ngayon ay refleksyon ng mga sagot na iyon. Madalas kong sabihin na ang sikreto ay hindi ang kumilos para maging, kundi ang maging para kumilos. Kapag nakikita mo ang sarili mo bilang uri ng taong nakakamit ang kanilang ninanais, kusang nag-aayon ang iyong mga kilos. Iba ang iyong pananalita, iba ang iyong pag-isip, iba ang iyong mga desisyon. At ang universo, na laging tumutugon sa iyong vibrasyon, ay nag-aayos ng mga pangyayari sa paligid mo. Doon nangyayari ang mahika, hindi dahil unang nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ka sa loob, at ang mundo ay sumasalamin lamang yon. Ang tunay na pagbabago ay hindi kailanman nagsisimula sa labas. Nagsisimula ito ng tahimik, sa loob ng isip kung saan walang nakakakita. Natuklasan ko ito matapos ang maraming taon ng pagsubok na baguhin ang mundo nang hindi binabago ang sarili ko. Naisip ko na kailangan ko ng mas maraming pera, mas magagandang pagkakataon, isang bagong trabaho. Ngunit ang tunay kong kailangan ay isang bagong paraan ng pag-isip. Doon ko napagtanto na ang lahat ng nakikita ko sa paligid ko ay refleksyon lamang ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aking sarili. Ang isip ay isang projector at ang buhay ay isa lamang telon. Hanggat hindi nagbabago ang panloob na imahe, ang pelikula ay patuloy na iyon at iyon din ang ipinapalabas. Noong panahong iyon, naglilinis pa rin ako ng mga opisina sa gabi. Ang amoy ng mga kemikal sa paglilinis at ang ugong ng vacuum cleaner ang aking pang-araw-araw na soundtrack. Natatapos ko ang bawat shift na pagod, ngunit may kakaibang pakiramdam, may bumubulong sa loob ko na hindi ako para roon. Isang gabi, habang nakasandal sa malamig na dingding, tiningnan ko ang aking refleksyon sa madilim na bintana. Nakita ko ang isang pagod na lalaki, puno ng alikabok, ngunit sa loob niya mayroong kislap. At iyon ang nagpabago sa lahat. Nagpasya ako na mula noon, iba na ang magiging pagtingin ko sa sarili ko. Hindi na bilang isang tagapaglinis na nagpupumilit lang mabuhay, kundi bilang isang negosyanteng umuunlad. Nagsimula akong kumilos na para bang ako na ang taong ito, kahit pa iba ang sinasabi ng mundo. Sa mga sumunod na araw, may nagbago, hindi sa labas, kundi sa loob. Gumising ako ng mas may kumpiyansa, nagsalita ng mas malinaw, nakipagtawaran ng mas may kapanatagan. Pagpasok ko sa isang gusali, hindi na mga sahig na lilinisin ang nakikita ko na ang mga potensyal na kliyente. Nagsimula akong mag-isip bilang isang taong lumilikha ng mga pagkakataon, hindi bilang isang naghihintay lang. Di nagtagal, nagsimulang lumaki ang aking cleaning company. Ang dating isang maliit na serbisyo ay namukadkad at naging isang negosyong kumikita ng higit sa $100,000 kada taon. At ang lahat ng ito ay dahil binago ko ang paraan ng pagtingin ko sa sarili ko. Napagtanto ko na hindi na iba ng isip ang realidad at imahinasyon. Kapag nagbiswalisa ka ng may damdamin, tinatanggap ng iyong di sinasadyang isip ito bilang katotohanan at nagsisimula itong kumilos upang gawing totoo. Iyan ang ginawa ko araw-araw, ipinikit ko ang aking mga mata at inilarawan sa isip ang gusto ko. Naramdaman ko ang tekstura ng tagumpay bago ko pa man ito nakamit. Inilarawan ko sa isip ang mga pulong, ang mga paglalakbay, ang mga tagumpay. At bawat damdamin, bawat imahe, ay nagsilbing utos para sa aking di sinasadyang isip. Naniwala ito at sa paniniwala nagsimula itong lumikha. Maraming tao ang nag-isip na kailangan nilang maghintay upang kipaniwalaan ito kapag nakita na nila. Ngunit kabaligtaran ang katotohanan, makikita mo lamang ito kapag naniwala ka. Iyan ang batas. Ang lahat ng ninanais mo ay umiiral na sa potensyal, ngunit lumalabas lamang ito kapag ang iyong isip ay nagba-vibrate sa parehong dalas ng gusto mo. Kapag binago mo ang iyong nararamdaman, binabago mo ang iyong naakit.
Kapag binago mo ang iyong pinaniniwalaan, binabago mo ang iyong nararanasan. Simple lang pero makapangyarihan. Ang panloob na pagbabago ang tahimik na makina ng lahat ng kasaganaan. Kapag nakikita mo ang sarili mo bilang maliit, itinuturing ka rin ng mundo na maliit. Kapag nakikita mo ang sarili mo bilang dakila, nagsisimula ang mundo na gumawa ng espasyo. Hindi ito kayabangan, ito ay kamalayan. Hindi kailanman ibinibigay sa iyo ng buhay ang gusto mo, ibinibigay nito ang pinaniniwalaan mong karapat-dapat ka. At nang sa wakas ay naniwala ako na karapat-dapat ako sa kasaganaan, nagsimulang mag-ayon ang lahat. Ngayon, naiintindihan ko na walang nagbabago sa pagbasa ng libro ng minsan lang o sa pakikinig sa isang nakaka-inspire na lecture. Nangyayari ang pagbabago kapag inuulit mo ang bagong ideya hanggang sa maging likas na sayo. Kaya naman madalas kong sabihin, ang pag-uulit ang sikreto sa pagbabago. Kung mas marami kang binibiswalisa, pinagtitibay, at nararamdaman ang bagong realidad, mas tinatanggap ng iyong di sinasadyang isip ang imaheng iyon bilang katotohanan, at mas mabilis itong nagpapakita sa pisikal na mundo. Kung masasummarize ko ang paglalakbay na ito sa isang pangungusap, ito ay, hindi ka nagiging matagumpay upang pagkatapos ay makita ang sarili mo bilang isang matagumpay. Nakikita mo ang sarili mo bilang isang matagumpay upang pagkatapos ay maging ito. Ang panlabas na mundo ay salamin lamang ng iyong panloob na mundo. At ang nakikita mo sa labas ay refleksyon lamang ng kung ano ang napagdesisyonan na sa loob mo. Natutunan ko sa mahirap na paraan na ang sipag lang ay hindi ang susi sa kalayaang pinansyal. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako na kung mas maraming oras ang ilalaan ko, mas maraming pagsisikap ang ibubuhos ko, mas malapit ako sa tagumpay. Ngunit ang lahat ng inani ko ay pagod lang. Nagtrabaho ako mula madaling araw hanggang dapit hapon, umuwi ng pagod, at pakiramdam ko'y wala pa rin akong nararating. Hanggang isang araw, habang nakaupo sa katahimikan, napagtanto ko ang isang bagay na lubos na nagpabago sa aking pananaw sa buhay, hindi ang dami ng pagsisikap ang problema, kundi ang direksyon nito. Inilalaan ko ang enerhiya ko sa isang mental na sistema na hindi kailanman magpapahintulot ng kasaganaan, dahil ang isip ko ay nakakondisyon pa rin upang mabuhay, hindi upang umunlad. At doon ko naintindihan, ang susi ay hindi ang magtrabaho ng mas marami, kundi ang magtrabaho ng iba. Nang simulan kong obserbahan ang mga matagumpay na tao, napansin ko ang isang pattern na hindi ko pa napapansin noon. Hindi sila kinakailangang nagbubuhos ng mas maraming pagsisikap, kundi nag-iisip at kumikilos sila sa ibang antas. Habang ang ilan ay ginugugol ang kanilang mga araw sa pag-apula ng mga problema, ang iba naman ay malinaw na nagpaplano ng kinabukasan, ginagabayan ng isang tiyak na layunin. Ang sipag ay maaaring magdulot ng kaligtasan, ngunit ang sadyang pagtatrabaho ang lumilikha ng kalayaan. Naalala ko noong naglilinis pa ako ng mga opisina. Sinabi sa akin ng isang kasamahan, Bob, kung gusto nating kumita ng mas malaki, kailangan nating kumuha ng mas maraming kliyente. Ngunit may bumubulong sa loob ko ng kabaligtaran, hindi ito tungkol sa dami, tungkol ito sa kalidad. Nagpasya akong huminto sa pagtanggap ng bawat kontrata at nagsimulang mag-focus sa pagbibigay ng dobleng halaga sa bawat kliyente na mayroon na ako. Nag-aral ako, pinamahalaan ng mas mahusay ang aking oras, at lumikha ng mga bagong proseso. Sa loob ng ilang buwan, ang parehong mga kliyenteng iyon ay inire-refer ako sa mas malalaking kumpanya na handang magbayad ng 3 beses na mas malaki. Doon ko naintindihan ang prinsipyo, hindi ito tungkol sa kung gaano karaming enerhiya ang iyong ginagamit, kundi kung gaano ito nakaayon sa resultang nais mo. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang tagumpay ay nagmumula sa mahabang oras ng sakripisyo, samantalang sa totoo ay nagmumula ito sa kalinawan. Kaya naman maraming tao ang nagtatrabaho hanggang sa mapagod at pakiramdam pa rin nila ay umiikot lang sila sa wala. Nabubuhay sila sa isang malalim na siklo ng pagkilos ng walang direksyon. Ipinagkakamali nila ang paggalaw sa pag-unlad. Para itong pagsasagwan ng husto sa bangkang walang timon, may pagsisikap pero walang patutunguhan. At ganoon ako namuhay sa loob ng napakahabang panahon. Hanggang sa naintindihan ko na ang unang hakbang upang baguhin ang aking mga resulta ay huminto, mag-isip, at iayon ang aking isip sa bisyon na gusto kong likhain. Ang sikreto ay nasa paglalagay ng parehong pagsisikap na ibinibigay mo sa paggawa, sa pag-aaral at pag-isip. Kapag naglaan ka ng oras sa pagpapaunlad ng sarili mo, sa pag-unawa sa mga prinsipyo ng tagumpay, bawat oras ng trabaho ay nagiging katumbas ng 10 oras. Madalas kong sabihin na habang marami ang nagtatrabaho para kumita ng pera, ang mga matagumpay ay nagtatrabaho upang bumuo ng halaga.
Dahil ang pera ay bunga lamang ng halagang nalilikha mo. Ang nagpapabago sa iyong kita ay hindi ang dami ng mga gawaing iyong ginagawa, kundi ang kalidad ng mga desisyong iyong ginagawa. At ang matatalinong desisyon ay isinisilang lamang mula sa isang malawak na isip. Nang simulan kong pag-aralan si Napoleon Hill, natuklasan kong nagsimula ang lahat ng malalaking kayamanan sa isang malinaw na ideya, isang natukoy na layunin, at matibay na pananampalataya. Dahil dito, naunawaan ko na hanggat nananatili akong limitado ng kaisipang salat, ang aking mga pagsisikap ay magpapatibay lamang sa kakulangang iyon. Kaya't gumawa ako ng isang radikal na hakbang, binago ko ang aking mental na rutina. Sinimulan ko ang aking mga araw sa pag-aaral, paglalarawan sa isip, at pagprograma sa aking sarili ng emosyonal para sa tagumpay. Nakita ko sa aking isip ang mga tagumpay, ang mga bilang, ang mga taong gusto kong makatrabaho. At sa paglipas ng panahon, napansin kong naging mas tumpak, mas mapanindigan, at mas estratehiko ang aking mga kilos. Nakapagtataka, ngunit kapag binago mo ang enerhiya ng iyong mga iniisip, maging ang mga pagkakataon ay nagbabago. Nagsisimula silang hanapin ka. Para bang may sariling ritmo ang universo, at kapag nagsimula kang maglabas ng tamang dalas, nagsisimula ng umayon ang lahat. Ang paggawa ng naiiba ay nangangahulugan nito, kumikilos ng naayon sa iyong isip at layunin. Ito ay tungkol sa pagtigil sa pagtakas mula sa takot at simulan ang pagkilos ng may intensyon. Ito ay tungkol sa paglipat mula sa lohika ng pagsisikap tungo sa lohika ng paglikha. At kapag narating mo ang antas na ito, matutuklasan mong ang tunay na pagiging produktibo ay hindi tungkol sa paggawa ng mas maraming bagay, ito ay tungkol sa pagtanggal ng lahat ng hindi nagdadala sa iyo sa iyong layunin. Ngayon, kapag nakakakita ako ng isang taong pagod, wala ng oras, at desperado ng mapabuti ang buhay, nauunawaan ko ang nangyayari. Sinisikap nilang punan ang mental na kawalan ng pagkakaugnay sa pamamagitan ng pisikal na pagsisikap. Sinasabi ko sa kanila, huminto ka sandali. Mag-isip. Saan mo gustong pumunta? Ano ang kailangang mangyari para maging totoo yan? At ano ang kailangan mong tigilan sa paggawa para mas mabilis kang makarating doon? Ito ang punto kung saan ang trabaho ay humihinto sa pagiging obligasyon at nagiging kasangkapan ng pagpapahayag. Ang pagsisikap ay tumitigil sa pagiging sakripisyo at nagiging kasiyahan. Dahil kapag nakahanay ka sa kung sino ka talaga, bawat kilos ay may dalang kapangyarihan, focus, at kahulugan. Naniniwala ako na ang kalayaang pinansyal ay, higit sa lahat, isang refleksyon ng kalayaang mental. At ang kalayaang ito ay nagsisimula kapag naunawaan mong hindi mo kailangang gumawa ng higit pa, kailangan mong maging higit pa. Kapag binago mo ang iyong antas ng kamalayan, muling iniaayos ng mundo ang sarili nito upang tumugma sa iyong bagong pamantayan. Bumubukas ang mga pintuan, lumalabas ang tamang tao, at dumadaloy ang pera ng natural, dahil ngayon ay naakit ito ng kung sino ka, hindi lamang ng kung ano ang ginagawa mo. At kapag naunawaan mo ito ng malalim, hindi ka na muling magtatrabaho sa parehong paraan. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala ako na ang mga matagumpay na tao ay pinagpala lamang ng espesyal na swerte. Tinitignan ko ang mga negosyante, artista, at mamumuhunan at naiisip, nasa tamang lugar sila sa tamang oras. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ko ang isang bagay na ganap na nagpabago sa aking pananaw sa buhay. Ang swerte ay hindi nagkataon lamang, ito ay isang refleksyon. Ito ay nagpapakita ng antas ng paghahanda, kalinawan, at pananampalataya na pinapanatili mo kahit walang nakatingin. Ako mismo ay hindi nakarating sa kinaroroonan ko ng nagkataon lang. Bawat hakbang na ginawa ko, bawat taong nakilala ko, bawat pagkakataong lumitaw ay direktang bunga ng aking kahandaang maging handa, kahit na tila walang nangyayari. Naaalala ko ang isang yugto kung saan lahat ay nagkamali. Nagtrabaho ako ng walang pagod at pakiramdam ko ay kinokonsipirahan ako ng mundo. Doon ako tinamaan ng isang pahayag na parang suntok, ang swerte ay ang nangyayari kapag ang paghahanda ay nakakatugon sa pagkakataon. Nang araw na yon, napagtanto kong hindi ang universo ang may utang sa akin, ako ang hindi pa handa na tanggapin ang inaangkin kong gusto. Humiling ako ng kasaganahan, ngunit ang aking mga saloobin ay parang isang naghihintay ng himala. Humiling ako ng kasaganaan, ngunit patuloy kong inuulit ang mga pahayag ng kakulangan. Sabi ko gusto kong lumago, ngunit pinaligiran ko ang sarili ko ng mga taong puro reklamo sa buhay. Sinasabotahe ko ang sarili ko at tinawag itong malas. Ang pagkakataon ay isang komportableng ilusyon, isang dahilan para sa mga ayaw harapin ang kanilang sariling responsibilidad.
Ang pagsasabing sinuwerte ang isang tao ay mas madali kaysa sa pag-amin na maaaring sinayang mo ang iyong sariling mga pagkakataon. Ang totoo, laging naglalagay ang universo ng mga pagkakataon sa harap natin, ngunit tanging ang may mga bihasang mata lamang ang makakakita sa mga ito. Nang simulan kong mag-aral at baguhin ang aking pananaw, napagtanto kong hindi salat ang mga pagkakataon, bulag lang ako sa mga ito. Nagsimula akong tingnan ang mundo ng naiiba. Kapag may problema, tinatanong ko ang sarili ko, nasaan ang nakatagong kita rito? At laging mayroon. Ganyan ipinanganak ang una kong kumpanya ng paglilinis. Wala akong pera, walang plano sa negosyo, ngunit napansin ko ang isang karaniwang problema, kailangan ng mga opisina ng isang maasahan, detalyado, at tamang oras. Ginawa kong isang kumikitang solusyon ang isang simpleng problema. Wala pang isang taon, kumita ako ng mahigit $100,000 at walang kinalaman dito ang swerte. May pananaw, disiplina, at paghahanda. Kapag nagsimula kang kumilos na parang hindi maiiwasan ang pagkakataon, lumalabas ito. Para bang sinusubok ng universo ang iyong pasensya, naghihintay na makita kung gaano katagal kang maniniwala kahit walang ebidensya. Ilang tao ang kilala mo na nagsasabing, kapag dumating ang tamang pagkakataon, magbabago ako. Hindi nila napagtanto na hindi lumilitaw ang tamang pagkakataon, ito ay nililikha. Ang mga taong nagpapabago sa mundo ay hindi ang pinakaswerte, sila ang mga naghahanda, habang ang iba ay nagpapahinga. Isipin si Thomas Edison, na bumagsak ng mahigit 1,000 beses bago imbento ang bombilya. O si Oprah Winfrey, na tinanggihan ng maraming media network bago maging isang pandaigdigang ikon. Wala sa kanila ang naghintay na kumatok ang swerte sa kanilang pintuan. Sila ang lumikha ng mga pangyayaring tinatawag nating kapalaran. Natuklasan kong mayroong isang hindi nakikitang puwersa na pumapabor sa mga kumikilos ng may layunin. Kapag tunay kang nangako sa isang bagay, nagsisimula kang mapansin ang mga senyales, tao, at ideya na dati ay hindi mo napapansin. Hindi ito nagkataon lamang, ito ay dalas. Nakatuon ang iyong isip sa gustong mangyari at nagsisimulang salain ang mundo ng naayon. At iyon ang dahilan kung bakit ang mga naniniwala sa malas ay hindi kailanman nakakahanap ng swerte, dahil nakatuon sila sa mga kabiguan, hindi sa mga posibilidad. Natuto akong tingnan ang bawat balakid bilang isang nakatagong imbitasyon. Bawat pagtanggi, bawat pagkaantala, bawat hindi na natanggap ko ay nagsasanay sa akin para sa tamang. Minsan, ipinagkakait sa iyo ng buhay ang isang bagay ngayon upang ihanda ka para sa isang mas dakila sa hinaharap. At tiyak na sa puwang na yon sa pagitan ng gusto mo at nang wala ka pa ay maraming tao ang sumusuko. Ito ang teritoryo ng pagdududa kung saan ang karamihan ay umatras at tinawag itong malas. Ngunit ang ilan na nananatiling matatag sa puwang na yon ay sila ang nagpapabago sa kasaysayan. Ang swerte ay ang pagiging handa kapag lumitaw ang pagkakataon. Ito ay pagsasanay habang natutulog ang iba, pag-aaral kapag walang nakatingin sa iyo, paglalarawan sa isip kapag lahat ay nagdududa. Naaalala ko ang isang tiyak na sandali kung kailan malinaw kong napagtanto ito. Napakalapit ko nang mawala ang isang mahalagang kontrata. Sinabi ng kliyente na gusto nila ng isang mas may karanasan. Sa halip na tanggapin ang hindi, inalok ko ang isang libreng 3 araw na pagsubok. Nagtrabaho ako na parang ito ang huling proyekto ko, at sa huli, tinawagan niya ako para pirmahan ang isang taunang kontrata. Kung tinanggap ko ang pagtanggi, sasabihin ko sa sarili ko na hindi para sa akin yon. Ngunit hindi ang pagkakataon ang nagpapasya sa iyong kinabukasan, ang pagpupursige ang gumagawa nito. Ngayon, kapag may nagsabi sa akin na naniniwala sila sa swerte, ngumingiti ako. Dahil alam kong ang tinatawag nilang swerte ay, sa katotohanan, ang pinagsama-samang resulta ng maliliit, sinasadyang mga aksyon na ginagawa araw-araw, kahit walang palakpakan, kahit walang agarang kapalit. Ito ang ugali ng laging pagiging handa, laging pag-aaral, laging pagkilos. At kapag dumating ang sandali, titingin ang mga tao at sasabihin, napakaswerte niya. Ngunit alam ko ang totoo, ang swerte ay pangalan lamang na ibinibigay nila sa hindi maiiwasang pagtatagpo sa pagitan ng desisyon at paghahanda. Ang pinakadakilang pagbabago sa buhay ko ay nangyari sa sandaling naunawaan kung walang sinumang nakararating sa tuktok ng mag-isa. Sa mahabang panahon, dinala ko ang bigat ng maling kalayaan, naniniwalang ang paghingi ng tulong ay tanda ng kahinaan. Sinubukan kong lutasin ang lahat sa sarili kong mga kamay, na parang ang tagumpay ay nakasalalay lamang sa aking lakas ng kalooban.
Ngunit ang totoo, ang lakas ng isang individual ay hindi sa kanilang kakayahang gawin ang lahat ng mag-isa, kundi sa karunungan ng pagkatuto mula sa mga nakalakad na sa landas. Nang makahanap ako ng isang mentor, lumawak ang pananaw ko sa paraang hindi ko kailanman naisip. Sa paglipas ng mga taon, napagtanto kong lahat ng dakilang pangalan na hinahangaan ko ay may isang bagay na magkakapareho, lahat sila ay may mga mentor. Si Oprah Winfrey, Kobe Bryant, Elon Musk, bawat isa sa kanila ay may isang taong gumabay sa kanila, humamon sa kanila, at tumulong sa kanila na makita ang lampas sa kanilang sariling mga limitasyon. Wala sa kanila ang umasa sa pagkakataon. Hinanap nila ang mas may karanasang mga isip, sumipsip ng karunungan, at inilapat ito ng walang pagtutol. Iyon ang dahilan kung bakit hinihingi ng paglago ang pagpapakumbaba. Ang kayabangan ang pinakamagandang disgisi ng paghinto sa pag-unlad. Ang alam ko na ay ang tahimik na iyak ng isang taong tumigil sa pag-unlad. Naaalala ko ang isang panahon kung kailan nagsisimula nang dumating ang pera, ngunit nakaramdam ako ng kawalan. Mayroon akong tila tagumpay ngunit hindi ko alam kung saan susunod. Doon, tiningnan ako sa mata ng isang lalaking nagngangalang Val, isa sa aking mga dakilang tagapayo, at sinabi, "Bob, kailangan mo ng istruktura, pamamaraan, at pag-uulit." Ang tagumpay na walang disiplina ay aksidente lamang na naghihintay na mangyari. Malaki ang epekto niyan sa akin. Pwede kong hayaan na manaig ang aking ego, ngunit pinili kong makinig. Ang pagpiling iyon ang nagligtas sa akin. Nagsimula akong maglapat ng isang pang-araw-araw na pamamaraan, pagbabasa, paglalarawan sa isip, pagpapatunay, pagpapatupad. Araw-araw nang walang palya. At ganyan muling lumundag ang buhay ko, hindi lamang sa pinansyal, kundi pati na rin sa mental at espiritual. Kinukumpirma ng agham ngayon ang naranasan ko sa praktika. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroplasticity na ang pag-uulit ng mga bagong kaisipan at gawi ay literal na muling humuhubog sa utak, lumilikha ng mga bagong koneksyon at nag-aalis ng mga lumang pattern. Ibig sabihin, kapag patuloy mong inilalantad ang sarili mo sa mga bagong ideya, lalo na kung ginagabayan ng isang taong nakamit na ang iyong hinahanap, ang iyong utak ay nagsisimulang gumana sa ibang antas. Bawat pag-uusap, bawat gabay, bawat aralin ay parang isang panuntunan na muling nagpoprograma sa iyong isip. Iyan ang ginawa sa akin ng aking mga mentor. Tinulungan nila akong palitan ang mga paniniwalang naglilimita ng mga matitibay na paniniwala. Ngunit mayroong isang bagay na mas mahalaga pa, ang pagpapakumbabang patuloy na matuto. Kahit pagkatapos ng mga taon ng tagumpay, hindi ako tumigil sa pag-aaral, pakikinig, o paghahanap ng mga bagong pananaw. Naunawaan kong nagsisimula ang paghinto sa pag-unlad sa sandaling maniwala kang sapat na ang alam mo. Kaya nga't sinasabi ko, ang pagkatuto ang pinakakumikitang pamumuhunan na mayroon. Walang merkado ang kayang bumuwag dito, walang krisis ang kayang magtanggal nito. Ito ay naiipon, dumarami, at nagpoprotekta sa iyo mula sa lahat ng panandalian. Nakita ko ang mga napakatalinong tao na bumagsak dahil tumanggi silang makinig. Ipinagkamali nila ang kumpiyansa sa sarili sa kakayahang mabuhay ng mag-isa. At nakita ko ang mga ordinaryong tao na umunlad dahil binuksan nila ang kanilang sarili sa pagkatuto. Ang pagkakaiba ay nasa kabustuhang magpaturo. Ang isang mentor ay hindi ka bubuhatin, ipapakita lang niya sa iyo ang mapa. Ang iba ay nasa iyo na. At kapag inilapat mo ang iyong natutunan, kapag inulit mo at inisaisip, ang tagumpay ay hindi na nagiging tsamba at nagiging natural na resulta ng sanhi na iyong nilikha. Ang pinakamalalaking pagbabago sa buhay ko ay nagsimula sa isang pag-uusap, isang pangungusap, isang payo na, noon, ay tila simple ngunit naglalaman ng sapat na karunungan upang baguhin ang aking kapalaran. Isang mentor ang nagturo sa akin na walang kaluwalhatian sa pagtatangkang umakyat ng mag-isa, dahil ang tagumpay na nakahiwalay ay marupok at panandalian. Ang tunay na tagumpay ay ang umunlad ng sapat upang maging mentor naman ng iba, sa gayon ay nagpapatuloy ang siklo ng paglago. Kung may isang mensahe lang akong maiiwan tungkol dito, ito ay ito, humanap ka ng isang taong nakamit na ang iyong hinahangad. Pag-aralan mo sila, obserbahan ang kanilang mga gawi, matutunan ang kanilang mga prinsipyo, at ilapat ang mga ito araw-araw. Ngunit, higit sa lahat, panatilihin bukas ang isip. Hindi pumapasok ang karunungan sa puspos na isip. Kapag pinahintulutan mong matuto, ang universo ang bahala na maglagay sa iyo sa harapan ng mga tamang tao, sa mga tamang oras. At sa sandaling iyon, nauunawaan mo na ang tamang mentor ay hindi lang nagpapalit ng iyong direksyon, binabago niya kung sino ka.
Sa loob ng maraming taon, tinatanong ako ng mga tao kung ano ang sikreto sa tagumpay, na parang mayroong mahiwagang formula na nakatago kung saan. Ngunit ang totoo, ang sikreto ay laging nasa loob ng isip ng tao, at ngayon ay kinukumpirma na rin ng agham ang itinuturo namin ni Napoleon Hill sa loob ng maraming dekada, nagiging ikaw ang pinakamatindi mong iniisip. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Yale at Harvard Universities na kapag naniniwala ang isang tao na may kontrol siya sa kanyang buhay pinansyal, literal na nagbabago ang konfigurasyon ng kanyang utak. Ang mga lugar na naugnay sa motibasyon at paggawa ng desisyon ay nagiging mas aktibo at tumataas ang antas ng dopamine, ang hormone ng kasiyahan at pagkilos. Sa madaling salita, ang simpleng pagtitiwala sa iyong sariling kapangyarihan ng paglikha ay nagbabago na sa iyong katawan, iyong pag-ugali, at bunga nito, iyong mga resulta. Hindi ko kailangan ng laboratorio para malaman ito. Nararanasan ko ang pagbabagong ito ng direkta. Nang simulan kong kumbinsihin ang sarili ko na may kakayahan ako, may nagising sa loob ko. Dati, iniisip ko na ang tagumpay ay isang pribilehiyong nakareserba para sa ilan. Ngunit habang sinimulan kong mag-aral at baguhin ang aking pag-isip, natuklasan ko na ang tagumpay ay isang prosesong biolohikal, psikolohikal, at espiritual ng sabay-sabay. Kapag ang iyong isip ay nakaprograma para sa kabiguan, sumusunod ang iyong katawan. Mabilis kang napapagod, mas maaga kang sumusuko, iniiwasan ang mga panganib, at inuulit ang parehong mga pattern. Ngunit kapag ang iyong isip ay umaayon sa kasaganaan, napupuno ng enerhiya ang iyong katawan, nagiging mas matatag ang iyong mga pagkilos, at nagsisimulang gumana ang iyong intuisyon pabor sa iyo. Ang pananampalataya, sa makatuwid, ay hindi isang bagay na panrelihiyon. Ito ay isang agham ng isip. Kapag naniniwala ka, binabago mo ang chemistry ng sarili mong utak. At itong bagong chemistry ito ang nagtutulak sa iyo pasulong. Marami ang nag-iisip na kailangan nilang makita para maniwala, ngunit ang nangyayari ay eksaktong kabaligtaran, kailangan mong maniwala para makita. Tinatawag ito ng neuroscience na epekto ng pag-asa, hindi pinaghihiwalay ng utak ang isang tunay na karanasan mula sa isang malinaw na nilikhang karanasan sa imahinasyon. Kaya, kapag inilarawan mo ang isang layunin ng may matinding pagnanais, naniniwala ang utak na nangyayari na ito, at nagsisimulang ayusin ang iyong mga persepsyon at desisyon upang gawin itong totoo. Ganito nililikha ng pananampalataya ang tulay sa pagitan ng di nakikita at nahahawakan. Nang simulan kong ilapat ang prinsipyong ito, sinimulan kong obserbahan ang sarili kong buhay na tila may klinikal na mata. Sa bawat pagkakataon na may takot ako, kakulangan, o pagdududa, napansin ko kung paano nito naapektuhan ang aking mga pagkilos. Naakit ko ang mga negatibong tao, nawalan ng mga oportunidad, at gumawa ng mga padalos-dalos na desisyon. Ngunit kapag pinanatili ko ang aking isip sa isang estado ng kumpiyansa at katiyakan, tila muling nagsasaayos ang mga pangyayari pabor sa akin. Naaalala ko ang isang sitwasyon kung saan kailangan kong isara ang isang malaking kontrata. Ito ay isang negosasyon na may mataas na halaga, at lahat ng indikasyon ay magiging talo ako. Ngunit sa halip na sumuko sa pagkabalisa, ipinikit ko ang aking mga mata, inilarawan ang perpektong kinalabasan, at inulit sa sarili ko, lahat ng kailangan ko ay paparating na. Nang idilat ko ang aking mga mata, ako ay payapa. At sa mismong araw na yon, tinawagan ako ng kliyente na may counter-offer na mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Nagkataon? Tinatawag ko itong sinkronisidad. Ang pananampalataya ang dalas ng paglikha. Kapag nagdududa ka, naglalabas ka ng panginginig ng kakulangan at hinaharangan ang daloy ng mga oportunidad. Kapag naniniwala ka, binubuksan mo ang channel. Ito ay parang istasyon ng radyo, kung gusto mong makinig ng kanta, kailangan mong itono sa tamang dalas. Ang tagumpay ay nagbo-broadcast na sa isang partikular na dalas, ngunit tanging ang mga naniniwala lang ang makakarinig nito. At doon pumapasok ang kapangyarihan ng damdamin. Hindi sapat ang mag-isip, kailangan mong makaramdam. Ang emosyon ang gasolina na nagpapagana sa batas ng panginginig. Kapag ang isip at damdamin ay nasa harmonya, ang buong universo ay nagsisimulang kumilos upang matupad ang iyong nais. Kailangan mong maunawaan ang isang bagay, ang pagdududa ay natural, ngunit ang pagpupursige ay isang pagpili. Maraming beses din akong nagduda sa sarili ko. May mga pagkakataon na sinasabi ng lohika na walang labasan, ngunit bumubulong ang pananampalataya na ituloy mo lang. At ang boses na yon ang nagpanatili sa akin na nakatayo. Sa bawat pagkakataon na pinili kong maniwala,
kahit walang patunay, may gumalaw, isang di inaasahang koneksyon, isang bagong ideya, isang solusyon na tila lumabas kung saan. Ginagantimpalaan ng universo ang mga nananatiling matatag kahit walang katiyakan. Dahil sa estadong iyon ng katiyakan, nagiging magnet ka para sa lahat ng iyong hinahangad. At narito ang isang katotohanan na ilan lang ang nakakaunawa, ang pananampalataya ay hindi isang beses lang na gawain, ito ay isang ugali. Kung paano mo sinasanay ang isang kalamnan, ganoon mo rin sinasanay ang iyong isip na maniwala. Araw-araw, pinapakain ko ang aking isip ng mga makapangyarihang pahayag, nag-aaral ng isang bagay na nakaka-inspire, at inilalarawan ang kinabukasang gusto ko. Patuloy kong nireprogram ang sarili ko. At ang pagiging konstante na ito ang lumikha ng isang bagong pattern ng pag-isip. Ngayon, tinatawag ito ng agham na neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na muling mag-organisa batay sa pag-uulit. Ngunit tinatawag ko itong sadyang pagbabago. Kaya, kung gusto mong baguhin ang iyong mga resulta, huwag kang maghanap ng mga sagot sa labas. Magsimula sa pagbabago ng nangyayari sa loob. Palitan ang takot ng pananampalataya, ang pagdududa ng paniniwala, ang kakulangan ng pasasalamat. Dahil kapag tunay kang naniniwala, ang imposible ay tumitigil sa pag-iral. At sa bawat pagkakataon na pinili mong magtiwala sa halip na matakot, ikaw ay, sa katunayan, isinusulat muli ang code ng iyong sariling isip at kasama nito, ang kapalaran na ipinunta mo rito upang mabuhay. Lahat ng bagay sa universo ay nagba-vibrate. Bawat isip, bawat emosyon, bawat salita na iyong binibitawan ay nagtataglay ng isang partikular na dalas, at ang dalas na ito ang nagtatakda kung ano ang iyong naakit. Hindi ako nagsasalita tungkol sa isang ideyang patula o metapisiko, nagsasalita ako tungkol sa isang universal na batas na kasing tumpak ng gravity. Hindi mo kailangang maniwala dito para ito gumana. Tulad ng gravity, kumikilos ito sa lahat ng oras, malay mo man o hindi. Inabot ako ng maraming taon para maunawaan ang katotohanan ito. Nang sa wakas ay natanto ko ito, naunawaan ko kung bakit ang aking buhay ay tapat na salamin ng aking nararamdaman sa loob. Nang ako ay nabubuhay na may pag-aalala, kawalan ng seguridad, at takot, lahat sa paligid ko ay eksaktong nagpapakita nyon, mga overdue na bayarin, nawawalang oportunidad, negatibong tao, at mga sitwasyon na umuubos sa aking enerhiya. Ang panlabas na mundo ay sumasalamin lamang sa aking panloob na panginginig. Nang panahong iyon, hindi ko alam na ang nagpapanatili sa aking buhay na nakakulong ay hindi ang kakulangan sa pagsisikap, kundi ang aking pattern ng pag-isip. Namuhay ako sa kakulangan at umani ng kakulangan. Nag-iisip ako tungkol sa kakulangan, nagsasalita tungkol sa kakulangan, at natural, naakit ko ang mas maraming kakulangan. Ang punto ng pagbabago ay nagsimula nang maunawaan ko na ang panginginig na aking inilalabas ay ang binhi ng lahat ng aking realidad. Doon ko pinili na maging isang tagamasid ng sarili kong mga iniisip. Natanto ko na, araw-araw, paulit-ulit kong sinasabi sa isip ang parehong mga pahayag, mahirap kumita ng pera, hindi patas ang buhay, walang nag-workout para sa akin. At nang hindi ko namamalayan, binago ko ang mga ideyang ito sa mga panalangin, hindi sinasadya, ngunit makapangyarihang panalangin, dahil puno sila ng emosyon. Hindi pinaghihiwalay ng universo ang positibong emosyon sa negatibo. Basta lang ito tumutugon. Ang unang hakbang upang baguhin ang aking panginginig ay ang baguhin ang aking panloob na dialogo. Sinimulan kong palitan ang bawat naglilimitang pahayag ng isang makapangyarihang pagpapatibay. Kapag nahuli ko ang sarili kong nag-iisip, mahirap ito, agad ko itong kinorekta sa, natututo akong gawing madali ito. Kapag sinasabi ng aking isip, wala akong sapat na pera, sumasagot ako, ang pera ay dumarating sa akin mula sa maraming pinagmumulan, ng patuloy at natural. Sa una, tila peke, inaamin ko. Ngunit alam ko na, sa pag-uulit, ang mga salitang ito ay titigil na maging mga pagpapatibay at magiging paniniwala. At iyon mismo ang nangyari. Ang panginginig ay higit pa sa pag-isip, ito ay pakiramdam. Maaari mong sabihin ng 1,000 beses na naniniwala ka sa tagumpay, ngunit kung, sa kaibuturan, nakaramdam ka ng takot, pagdududa, o kawalan ng halaga, ang panginginig na iyong inilalabas ay isa sa kakulangan, hindi kasaganaan. Kaya nga, sinimulan kong sanayin ang aking emosyonal na katawan. Bawat umaga, bago simulan ang aking araw, hihinto ako ng ilang minuto, ipipikit ang aking mga mata, at emosyonal na ilalagay ang sarili ko sa estado ng isang taong nakamit na ang kanilang hinahangad. Naramdaman ko ang kagalakan, pasasalamat, ginhawa, at kumpiyansa, kahit hindi pa ito sinasalamin ng realidad.
At ganoon ko natutunan ang isa sa pinakamalaking sikreto ng universo, hindi mo naakit ang gusto mo, naakit mo kung ano ka. Mayroong isang partikular na araw na talagang nagpatibay sa aking pagkaunawa dito. Nasa isang maliit na opisina ako, sinusubukang isara ang isang kasunduan na, para sa akin, ay kumakatawan sa katatagan. Ang panukala ay tinanggihan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pamilyar na pagnanais na magreklamo, sisihin ang kapalaran o kamalasan. Ngunit nagpasya akong gawin ang mga bagay ng naiba. Umuwi ako, umupo ng tahimik, at malinaw na inilarawan sa isip ang kliyenteng tumatawag sa akin pabalik, interesado, kumpiyansa, nakangiti. Halos marinig ko ang pagtunog ng telepono, ang tono ng kanilang boses, ang kasiyahang makita ang kasunduan na natapos. Lubos akong nilamon ng damdaming iyon na, sa loob ng ilang minuto, lubusan kong nakalimutan na hindi pa pala ito nangyari. Makalipas ang 3 araw, kinausap ako ng mismong kliyenteng iyon, at napirmahan ang kontrata para sa mas malaking halaga. Hindi ko na kinailangang habulin, inayos ko lang ang aking dalas ng pag-isip. Sinusubukan na ngayong maunawaan ng modernong siyensya ang prinsipyong ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa reticular activating system na sinasala ng utak ang impormasyon mula sa mundo batay sa kung ano ang iyong pinagtutuunan ng pansin. Kung puro pag-aalala ang iyong ipinaparamdam, ipapakita nito sa iyo ang mga dahilan para mag-alala. Kung pasasalamat naman ang iyong ipinaparamdam, sisimulan nitong kilalanin ang mga pagkakataon, tao, at landas na dati ay hindi mo nakikita. Literal mong nililikha ang realidad na nagpapatunay sa iyong pinaniniwalaan. At ito ay napakalakas upang baliwalain. Ang iyong pag-iral o vibration ay isang tahimik na usapan sa universo. Kahit na sa tingin mo ay nag-iisa ka, patuloy kang naglalabas ng mga senyales na umaakit ng mga sitwasyong umaayon sa iyong emosyonal na kalagayan. Kapag nabubuhay ka sa takot, umaakit ka ng mas maraming dahilan para matakot. Kapag nabubuhay ka naman ng may kumpiyansa, binubuksan mo ang espasyo para lumitaw ang kasaganahan. Maraming beses ko na itong nasubukan. Sa mga panahon ng krisis, nang lahat ay nagsasalita tungkol sa resesyon, pinili kong makadama ng kasaganahan. Naglakad ako ng nakataas ang noo, iniisip na bumubuti ang ekonomiya sa paligid ko, at sa ilang paraan, bumuti nga ito para sa akin. Lumitaw ang mga kliyente, lumabas ang mga partnership, at dumami ang mga pagkakataon. Ngunit may isang detalye na marami ang nakakalimutan, hindi mo nababago ang iyong pag-iral sa pamamagitan lamang ng pag-isip ng iba. Kailangan mong kumilos ng naayon sa bagong dalas na ito. Ang pag-iral ay ang perpektong pagkakaisa ng iyong iniisip, nadarama, at ginagawa. Walang saysay na ulitin ang mga salita ng kasaganahan habang patuloy na gumagawa ng mga desisyon batay sa takot. Kapag nagpasya kang mabuhay na parang ikaw na ang taong gusto mong maging, naiintindihan ng universo ang mensahe. Kaya naman mayroong magnetikong presensya ang mga matagumpay na tao. Hindi nila pinipilit ang anuman, sila ay naglalabas lamang. Kaya, tanungin mo ang iyong sarili. Anong enerhiya ang iyong inilalabas kamakailan? Ito ba ay enerhiya ng takot na mawalan o ang kumpiyansa na lahat ay gumagana pabor sa iyo? Dahil ang universo ay literal. Hindi nito ibinibigay ang iyong hinihingi, ibibigay nito kung ano ang iyong inilalabas na enerhiya. Kung gusto mo ng pag-ibig, maging pag-ibig. Kung gusto mo ng kasaganahan, makadama ng kasaganahan. Kung gusto mo ng kapayapaan, mamuhay ng may kapayapaan. Kapag binago mo ang iyong dalas, nagbabago ang tono ng mundo. At lahat ng tila malayo ay dahan-dahang magsisimulang lumapit sa iyo, hanggang sa isang araw ay mapagtanto mong hindi ang universo ang nagbago, ikaw ang sa wakas ay natutong umayon sa ritmo nito. May punto sa buhay kung saan kailangan mong tumigil sa paghahanap ng mga formula at simulan ang pamumuhay ng karanasan. Sa puntong ito nagaganap ang tunay na pagbabago. Sa loob ng maraming taon, nagbasa ako ng mga libro, isinulat ang mga prinsipyo, at inulit ang malalakas na pahayag, ngunit napagtanto kong walang tunay na nagbago hanggat nanatili akong parehong tao, kumikilos at tumutugon sa parehong paraan. Ang nagpabago sa aking kwento ay nang magpasya akong maging ang taong gusto kong maging bago pa man ito kumpirmahin ng mundo. Sinimulan kong kumilos na parang isang taong nakamit na ang lahat ng aking ninanais, at ang simpleng pagpiling iyon ay lumikha ng isang bagong panloob na pattern na nagpabago sa lahat ng nasa paligid ko. Ang isip ng tao ay hindi nakakakilala sa pagitan ng totoo at ng lubos na inilalarawan sa emosyon. Ito ang sikreto na ilan lamang ang tunay na nakakaintindi.
Kapag emosyonal mong inilagay ang iyong sarili sa estado ng isang taong nagtagumpay na, ang iyong utak ay nagsisimulang gumana sa ibang dalas. Binago nito ang mga prioridad, lumilikha ng mga bagong koneksyon, at nagsisimulang makakita ng mga landas na dati ay tila hindi nakikita. Direkta ko itong naranasan. Araw-araw, bago pa man ako bumangon sa kama, inilalarawan ko ang aking sarili na pumipirma ng mga kontrata, nagsasalita sa mga entablado, nakakaapekto sa mga tao. Naramdaman ko ang bigat ng panulat, ang tunog ng palakpakan, ang init ng mga ilaw. At habang mas inuulit ko ang gawain ito, mas nagmumukhang hindi maiiwasan ang imposible. Ang pagbabago ng pagkakakilanlan ay ang pinakamakapangyarihang hakbang na maaaring gawin ng isang tao. Hindi lang ito tungkol sa pag-uulit ng mga positibong pahayag, kundi ang pagiging mismong bagong bersyon ng iyong sarili. Ano ang ginagawa ng isang milyonaryo paggising? Paano sila mag-isip? Paano sila magsalita? Paano nila hinaharap ang mga hamon? Sinimulan kong obserbahan at tularan ang pag-ugaling ito hanggang sa maging natural ito. At doon nagsimulang lumitaw ang pera, mga resulta, at mga koneksyon. Ngunit narito ang detalyeng nakakalimutan ng karamihan, hindi ang pera ang nagpapayaman sa iyo, kundi ang mayaman na kaisipan ang umaakit ng pera. Ang panlabas na mundo ay refleksyon lamang ng iyong panloob na pagkakakilanlan. Sa mga unang araw, maaaring kakaiba ang pakiramdam. Mararamdaman mo na parang isang aktor ka na gumaganap ng isang papel na hindi pa tunay na sayo. Ngunit ganyan talaga nagsisimula ang lahat ng pagbabago. Kailangan ng utak ang pag-uulit upang tanggapin ang isang bagong pattern. At kapag namumuhay ka, nagsasalita, at nakakadama na parang nakamit mo na ito, ang iyong nervous system ay umaayon sa bagong dalas na ito. Mula noon, otomatikong nagbabago ang iyong mga desisyon. Nagsisimula kang magsabi ng hindi sa mga dati mong bumabatikos, at sa mga nagtutulak sa iyo pasulong. Ito ay isang halos hindi nakikitang proseso, ngunit malalim na totoo. Naaalala ko ang isang pag-uusap sa isang negosyanteng kalalabas lang sa pagkabangkarote. Tinanong niya ako, Bob, paano ako maniniwala sa kasaganahan kung nawala na ang lahat sa akin? At sumagot ako, hindi mo kailangang maniwala na mayroon ka na ngayon, kailangan mong maniwala na ikaw ang uri ng taong may kakayahang bumuo muli. Tumahimik siya. Kinabukasan, sinimulan niyang isabuhay ang itinuro ko sa kanya. Sa loob ng 3 buwan, nagbukas siya ng bagong kumpanya. Sa loob ng 1 taon, kumikita na siya ng mas malaki kaysa bago siya nalugi. Ang pagbabago ay hindi nagsimula sa kanyang negosyo, nagsimula ito sa kanyang pagkakakilanlan. Huminto siya sa pagtingin sa kanyang sarili bilang isang bigong tao at nagsimulang kumilos bilang isang lumilikha. At tumugon ang universo. Napatunayan na ng neuroscience na ang utak ng tao ay plastic, hinuhubog nito ang sarili ayon sa iyong inuulit at nadarama. Ibig sabihin, sa bawat pag-isip at pagkilos na naayon sa iyong ideal self, literal mong muling dinidisenyo ang istruktura ng iyong utak. At habang mas matagal mong pinapanatili ang bagong larawang ito, mas nagiging matibay ito hanggang sa ganap nitong palitan ang luma. Kaya ko sinasabi na ang tunay na reprogramming ay hindi lang nangyayari sa kamalayan, kundi pati na rin sa katawan. Nagsisimula kang makadama ng iba, maglakad ng iba, makaakit ng ibang tao. Para bang ang buhay mismo ay nagsisimulang makilala kung sino ang napagdesisyonan mong maging. Subukan mo ito. Sa susunod na 30 araw, mamuhay na parang ikaw na ang taong gusto mong maging. Kung gusto mong maging isang pinuno, kumilos tulad ng isang pinuno. Kung gusto mong maging mayaman, gumastos at magsalita tulad ng isang taong nagtitiwala sa kasaganahan. Kung gusto mong maging malusog, kumilos at kumain tulad ng isang taong nagpapahalaga sa kanyang katawan. Sa simula, manlalaban ang iyong isip, sasabihin ito sa iyo na nagpapanggap ka lang, ngunit ganyan mismo kung paano ka lumilikha ng mga bagong koneksyon sa utak. Kailangan ng katawan ng oras para umangkop sa bagong pagkakakilanlan. Ipagpatuloy mo. Isang araw, mapagtanto mong hindi ka na nagpapanggap, ikaw na ang naging. Ito ang pananaw kung saan nagbabago ang lahat. Ang mga tao sa paligid mo ay magsisimulang tratuhin ka ng iba, lilitaw ang mga pagkakataon, at tila nakikipagsabuatan ang buhay pabor sa iyo. Hindi dahil sa may milagrong nangyari, kundi dahil sa wakas ay umayon ka sa pinakamakapangyarihang bersyon ng iyong sarili. Mula noon, ang tagumpay ay hindi na isang malaking layunin at nagiging isang natural na estado. Dahil kapag naging ikaw ang iyong ninanais, walang ibang pagpipilian ang mundo kundi ibalik iyon sa iyo.
Ang kalayaan sa pinansyal ay hindi ang katapusan ng paglalakbay, ito ay refleksyon lamang ng isang kamalayan na sa wakas ay nakakaunawa ng tunay nitong kapangyarihan. Nang marating ko ang punto kung saan hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pera, napagtanto ko ang isang bagay na hindi nauunawaan ng marami, hindi nagdudulot ng kalayaan ang pera kung ang isip ay nakakulong pa rin. Nakita ko ang mga taong kumikita ng malaking halaga ng pera at nawawala ang lahat dahil hindi nila kailanman binago ang kanilang pag-isip. Nanatili silang alipin ng kawalan ng katiyakan, takot, at pangangailangan na patunayan ang isang bagay sa iba. At iyon ang dahilan kung bakit ang kalayaan ay hindi sinusukat sa numero, kundi sa pagkontrol sa sarili. Ang tunay na kapangyarihan ay ang pagtingin sa anumang sitwasyon at pag-alam na, anuman ang mangyari, nasa iyo ang lahat ng kailangan mo upang makabangon muli. Karamihan sa mga tao ay hinahabol ang pera na parang ito ang huling layunin, ngunit ang pera ay mensahero lamang ng iyong kamalayan. Gumagalaw ito sa direksyon ng kalinawan, kumpiyansa, at pagiging kapaki-pakinabang. Kapag naunawaan mo ito, titigil ka sa paghabol dito at sisimulang akitin ito ng natural. Iyan mismo ang nangyari sa akin. Sa simula, patuloy akong nagsisikap, gusto kong patunayan na kaya ko, na magtatagumpay ako, na hindi na ako ang lalaking minsan ay humiram ng 2 piso. At nang huminto ako sa pangangailangan na patunayan ang aking sarili, nagsimulang dumaloy ang pera ng walang kahirapan. Natuklasan ko na ang kasaganahan ay lumilitaw lamang kapag ang isip ay nakakadama ng sapat na seguridad upang tanggapin ito. Ang kalayaan sa pinansyal ay isang estado ng kamalayan. Nangyayari ito sa sandaling maunawaan mo na ang pera ay enerhiya at kailangan nitong dumaloy. Kung itatago mo ito, mananatili ito, kung ibabahagi mo ito, dadami ito. Nagsimula kong maunawaan ito nang magsimula akong magbigay ng bahagi ng lahat ng kinikita ko. Hindi dahil sa obligasyon, kundi mula sa kamalayan na sa pamamagitan ng pagpapaikot ng pera, sinasabi ko sa universo, marami pa kung saan ito nanggaling. At lagi itong tumutugon. Ang ibinigay ko ay bumalik na doble, at hindi lamang sa halaga ng pera, bumalik ito sa mga koneksyon, sa mga ideya, sa kapayapaan ng isip. At sa puntong ito ko naunawaan na ang tunay na kayamanan ay ang balanse sa pagitan ng layunin at kontribusyon. Nakilala ko ang mga taong may milyon-milyong piso sa bangko, ngunit walang laman ang puso, at nakilala ko rin ang mga simpleng tao na naglalabas ng kasaganahan kahit walang malawak na yaman. Ang nagpakaiba sa kanila ay hindi ang kanilang balanse sa bangko, ito ay ang kahulugan. Kapag may layunin ang pera, nagkakaroon ito ng direksyon. Ito ay nagiging kasangkapan para sa pagpapalawak, hindi isang pasanin. Pinapalaki ng pera kung sino ka. Kung ikaw ay walang katiyakan, pinapalaki nito ang kawalan ng katiyakan na yon. Kung ikaw ay bukas palad, pinalalawak nito ang pagiging bukas palad na yon. Sa makatuwid, bago ka magsikap na mag-ipon, magsikap kang maging. Naaalala ko ang isang pagkakataon nang tanungin ako ng isang reporter, Bob, ano ang pakiramdam ng pagiging malaya sa pananalapi? At sumagot ako, ito ay ang pag-alam na mayroon akong kapangyarihang pumili. Ang makapili kung ano ang aking gagawin, kung sino ang aking makakasama sa trabaho, at kung saan ko ilalaan ang aking oras at lakas. Ngunit higit sa lahat, ang malaman na wala akong pinagkakautangan o kinakatakutan kanino man. Iyan ang tunay na kalayaan, ang kakayahang tumanggi ng walang pangamba at sumang-ayon ng may buong layunin. Ang mamuhay ng naaayon sa iyong mga paniniwala nang hindi kinakailangang sumunod sa dikta ng sitwasyon. Sa kasalukuyan, malalim na tinatalakay ng agham ang konsepto ng kagalingang pinansyal at kapansin-pansin na ipinapakita ng mga pag-aaral na kapag lumampas sa isang tiyak na antas, ang pagtaas ng kita ay hindi na otomatikong nagdudulot ng mas matinding kaligayahan. Isang pag-aaral mula sa Princeton University ang nagsiwalat na kapag lumagpas sa humigit kumulang $75,000 taon-taon, ang pera ay wala ng malaking epekto sa antas ng kasiyahan ng isang tao. Ito ay dahil, kapag nalampasan na ang puntong iyon, ang tunay na nagdudulot ng kaganapan ay ang pagkakaroon ng kahulugan, kalayaan, at ugnayan. Sa madaling salita, ang tunay na yaman ay nagsisimula kapag ang pera ay hindi na ang sentro ng atensyon at sa halip ay nagiging isang simpleng kasangkapan na lamang. Ang pinakamalaking tagumpay ko ay hindi ang pagbili ng mga bahay, kotse, o ang paglalakbay sa buong mundo. Ito ay ang pagkaunawa na hindi na ako kontrolado ng pera, isang pananaw ang nagtutulak sa akin. Ang pera ay simpleng sumunod lamang sa pananaw na yon. Kapag narating mo ang antas na ito ng kaliwanagan, nauunawaan mo na ang buhay ay higit pa sa simpleng pag-ipon. Ito ay tungkol sa paglikha.
Ito ay tungkol sa pag-aambag. Ito ay tungkol sa pag-iwan ng isang pamana. At ang isang pamana ay hindi lamang ang iyong iniiwan pagkatapos mong mawala, ito ay ang iyong ibinabahagi habang ikaw ay nabubuhay. Ang kalayaang pinansyal ay ang puntong nawawala ang takot sa kakulangan, at ang kumpiyansa na lumikha ay nagiging likas na. Kapag narating mo ang puntong iyon, mapagtatanto mo na ang laro ay hindi kailanman tungkol sa pera, ito ay palaging tungkol sa kamalayan. Ang pera ay nagsisilbi lamang na salamin kung sino ka na sa paglipas ng panahon. At kung patuloy kang lalago sa iyong kalooban, anuman ang mangyari sa mundo sa labas, palagi kang makakahanap ng solusyon. Dahil ang tunay na kalayaan ay wala sa kung ano ang iyong hawak, kundi sa ganap na katiyakan na nasaan ka man, may kakayahan kang lumikha ng lahat ng bagay ng panibago. Kung may anumang ibinahagi ko ngayong araw na umantig sa iyo, huwag mo itong itago. May isang tao, marahil napakalapit sa iyo, na nakikipaglaban sa parehong mga pagsubok na aking pinagdaanan, at ang mensaheng ito ang maaaring nawawalang susi upang magising ang isang bagay sa loob ng taong iyon. Ibahagi ang video na ito sa kanila, maging bahagi ng kilusang ito ng pagpapalawak at pagbabago. Tandaan, kapag tinutulungan mong lumago ang ibang tao, hahanap ang universo ng mga paraan upang palawakin din ang iyong sariling buhay. Lubos kong pinahahalagahan ang iyong pagsama sa akin hanggang sa puntong ito, at ang pagpapahintulot na ang mga salitang ito ay makahanap ng lugar sa iyong isipan at puso. Manatiling matatag, patuloy na lumago, at magkikita tayo sa susunod na video.